Hello, magandang araw sa inyo mga damistang Pinoy. Ito na naman po si Damador 1000 para tuparin ang naipangako ko na itutuloy-tuloy ko ang naumpisahan ko ng naunang video. Yung video na tungkol sa tira ni Boy Inchik. 115 versus 214. Okay. Siyempre, pabor sa second move. Okay. Saan ba tayo tumigil yung nakaraan? Kasi ngayon sa video na to, ang tatalakayin natin ay tungkol sa variation number 2. Meron lang nga pala kung i-correct dun sa nakaraang video. Nung sabi ko sa nakaraang video, itong position na to, ito yung variation number 2. Pero nagkamali ako, sorry lang. Ito pala yung variation number 3. Dahil ang variation number 2, ito dapat yung variation number 2. Ito muna ang uunahin natin. Pagkatapos tuloy-tuloy na tayo sa variation number 3. Okay, so bago natin simulan, panuorin muna natin yung nakaraan kung paano tayo nakarating dito sa variation number 2. Okay, ayan. Oops, stop tayo dyan. Yan. Yan yung huling tira ng kalaban. 11-6. Pero ibalik natin yung 11-6. Kunyari, hindi tumira yung kalaban ng 11-6. Paano kung hindi yun ang itinira niya? Ang itinira niya ay 7-2. Yan, ganyan. Yan, 7-2. Okay. Ituloy na natin. Yan yung variation number 2. Tumira siya ng 7-2. Hindi na yung 11-6. Okay? Sa 7-2, siyempre, kakain tayo. 13-7. Kain. Okay. Tapos, kakain din yung kalaban ng 11-3. Alright. Tapos, tatabi tayo. Yan, itira natin yung 16-13. Siyempre, hindi pwede tumira yung kalaban ng 3-14. Hindi rin siya pwedeng tumira ng 2-14. Kasi madedebalde siya. Dadalawain siya. Malulugi siya ng isa. Kaya ang pinaka-best move niya dyan ay magtatakip siya. Titira niya yung 12-7. Okay. So pagtira ng 12-7, ang sagot naman natin ay 12-8. Okay, ganyan. 12-8. May purpose, di ba? Kasi pag tinira mo yung 12-8, hindi niya na pwedeng ibaba yung 4-16. Kasi dadalawahin din siya. Titira mo ng 3-14. Kaya ngayon, obligado siya ngayong magpalugi. Di ba? So, ang gagawin niya, ang ititira niya ay 2-7. Papakain niya yung isa niyang bato. Magpapadibali siya ng isa. Pero palalakasin niya yung position niya. So, pag tira niya ng 2-7, kakain tayo ng 3-11. Ayun. Pagkain natin ng 3-11, ititira niya ngayon yung 15-14. Puposition siya. Lugi siyang isa, pero nasa position. Ayan. Pag tira niya ng 15-14, ang isasagot naman natin ay 1-15. Ayan. Yan ang tira ni Boy Inchik. Tinira niya 1-15. Pero kung hindi natin napag-aralan tong tira na to, kung tayo sigurong mga ordinaryong manlalaro lang ang mag-iisip, siguro iisipin natin bakit natin ilalagay yung 1-15. Kasi nanakawin lang yun. Di ba? Kasi naman, sa mga ordinaryong manlalaro na katulad natin, saka lang isinusoli yung dibalde kapag ka nakasilip na ng panalo. Di ba? O kaya, saka lang isinusoli yung dibalde kapag ka ikaw naman ang nagipit. Ganon. Pero ito hindi. Yung kay Boy Inchik, marami pang mga bato. Ibinalik agad yung dibalde. Kapalit lang ng positional advantage. O, di ba? Kayo,
kung gusto niyo subukan niyo yung ganyang posisyon, ha? Yung kay Boy Enchik, 115. Pero subukan yung ilihis. Subukan yung pag-aralan na huwag itira yung 115. Ang itira nyo, 10-6. O kaya, 11-7. Yun. Kayo na balang mag-research yan kung yung kalaban ba sa ganung tira may panalo ba o makakatabla pa ba siya? Kayo nang bala. Basta, itong isi-share ko ngayon, susundin ko lang muna kung ano yung nasa libro ni Boy Enchik. Dito na tayo sa 115. Okay? Ayan, 115. Siyempre, sumagot yung kalaban ng 214. Siyempre, nanakawin niya kaagad yan, no? Para mabawi niya yung Dibalde. No? So, pag tira ng 214, ang tinira naman ni Boy Enchik ay 5-1. Kakain yung kalaban. Di ba? Kakain yung kalaban ng 14-2. Yan. Pagkatapos, saka naman tumira ngayon si Boy Enchik ng 116. Oh, yan, ganyan. So, makikita natin, talagang positional advantage. Di ba? Makikita mo yung tatlong bato ng kalaban, binabantayan lang ng dalawang bato ni Boy Enchik. Okay. So, ituloy natin. Pagkatira ng 116, tumira yung kalaban ng 115. Aha. Yan. Pagkatira ng 115, saka naman tumira si Boy Enchik ng 10-5. O, ayan na naman. Meron naman ditong mapapaisip tayo. Di ba? Kasi kung titignan natin yung posisyon, bago yung 10-5, ha? Bakit hindi tinira yung 9-5? No? Parang ang sarap itiring 9-5 eh. Kasi pag nag-9-5 ka, pag nag 15-15 siya, ang sarap ipakain agad. Ang timano, talo na yung kalaban. No? Pero dito ang ginawa niya, nag-10-5 siya. Okay? So, pwede rin akong mag-react mamaya kung bakit 9-5. Okay? Tuloy lang muna natin para tuloy-tuloy tayo. So, pag tira ng 10-5, tumira yung kalaban ng 7-2. Ayan. Papaluwag siya. Di ba? Kasi wala namang Dibalde. Parehas lang naman yung pitcha. Di ba? Okay. 7-2. Kakain tayo. Kain tayo ng 13-7. Pagkatapos, siyempre kakain din yung kalaban. Kakain yung kalaban ng 2-12. Bumalik. Di siyempre, gagawin naman nung kay Boy Enchik, ititira niya yung 16-14 para makuha niya uli yung posisyon. Okay, 16-14 para paralyze yung A3. Ha? Pero pag tira ng 16-14, ang isinagot ng kalaban ay 12-7. Ayan, 12-7. Obligado ka. Di ba? Obligado kang pumasok sa 14-2. Diyan. Hindi pwedeng pabayaan mo yun kasi nanakawin yun kung hindi ka papasok. Pagpasok ng 14-2, tumira naman yung kalaban ng 7-3. Ayan. Sa 7-3, tuloy-tuloy tayo dun sa 2-6. Okay. Pagkatapos, tumira naman yung kalaban ng 3-14. Pagtira ng 3-14, dun tayo dadama sa G's. 6-10. Okay. Pagkatapos siyempre, iiwas niya yung bato niya para hindi siya mabawasan. Dito siya ngayon sa 14-15. Ilag, no? Dito naman, ang tira naman sa atin, 13-16 naman tayo. Yan, siguro man, alam niyo na kung bakit 13-16. Para mailak na yung ibang bato. Diba? Para bawat kilos, dalawa. So sa 13-16, saka pa ngayon tumira yung kalaban ng 8-3. Pagka 8-3, tumira naman tayo ng 5-1. 5-1. Siyempre, kain. Ha? Kain yung kalaban ng 15-5. Yan. Siyempre, kain naman tayo ng 9-1. Yun. Saka ngayon tumira ang kalaban ng 3-13. Hatakin naman natin yung dama. 10-4. Sagad dito. Oh. Wala na. Talo na yung kalaban. Ha? Okay, so siguro naman nagustuhan niyo yung variation number 2. Okay? Ngayon naman, dito naman tayo ngayon sa variation number 3. Ha? Okay, ito, ganito yung variation number 3. Oh. Ito, yung pinakita ko kanina, tsaka yung pinakita ko nung
nakaraang video, yung part 1, na akala ko variation number 2, number 3 pala. O, dito tayo ngayon. Ganun ulit, subukan nating panoorin muna yung buong video kung paano tayo nakarating dito sa variation number 3. Okay? Ayan, ha? Oops! Diyan muna tayo tumigil. Yan yung huling tira ng kalaban. 15-2. Yan. Ngayon, ibalik natin yung 15-2. Isoli natin sa kinalalagyan niya. Paano kung hindi nag-15-2 ang kalaban? Paano kung halimbawa ang tinira ng kalaban ay 4-16? O, yan na yung variation number 3. Okay. So, variation number 3 na tayo. Pag tira ng kalaban, 4-16. Ang sasagot natin dito ay 10-6. Yan. 10-6. Pag tira ng 10-6, may 4 na variation na dyan. Pwedeng tumira ang kalaban ng 3-14. Pwedeng 7-2. Pwede ring 11-6. Pwede ring 16-14. Ayan. So, dito na tayo sa 3-14. Okay? Okay. 3-14. Ang ititira naman natin ay 1-16. Ayan. Pag tira ng 1-16, magtatakip siya. Tatakpan niya ng 7-2. Okay. Pero, may ibang tira dyan. Pwede hindi siya magtakip. No? Pwede siyang tumira ng 16-14. Dito. Paano kung 16-14 ang titira niya? Eh di siyempre, ang gagawin mo, kakain ka. Kakain ka ng 16-2. Yun. Pagkain mo ng 16-2, kakain din siya ng 14-8. Pagkain mo ng 14-8, kakain ka rin ng 2-14. Yun. Pagkain mo ng 2-14, titira naman siya ng 15-2. Sasayangin niya. Iyang siguroon. Di ba? Pag sayang niya, ang sasagot mo naman, 14-15. Ayan. Pag tira mo ng 14-15, siyempre dito siya kakain sa dama. Dito siya kakain sa dama. Para ikaw naman, doon ka naman kumain sa 5. Sa pagkakain sa 15-5, lamang ka na. Mari kang manalo, maring tumabla. Depende na yan kung paano ka magdala. No? Basta ang importante, hindi ka nagrabyado. Siguro naman, wala ka ng talo niyan. Ang nakalagay dito, lamang. Okay, pag sinabi kasing lamang, bahala ka ng magpatuloy. No? Kasi biruin mo, pareho kayo may dama, pero lugi naman siya ng isa. Okay? So, malaking bagay na yun. Malaking chance ang panalo mo nun kaysa sa talo. Okay? Pag natalo ka pa, pagkakamali mo na yan. Okay? So, ituloy natin. Nagtakip siya ng 7-2. Yan. Pag takip niya ng 7-2, titira ka ng 13-3. Pasok ka dun sa 13-3. Talagang sinadya mo, kung makikita mo yung posisyon na pwede kang lansihin, talagang magpapalansi ka niyan. Ngayon, pagpasok mo ng 13-3, siyempre titira siya ng 15-1. Sa 15-1, may iba pang variation dyan na pwedeng gawin. Pwedeng hindi niya kagatin yung magpapalansi ka. Pwede siyang tumira ng 12-7. Yan. Pwede siyang tumira ng 16-14. Yan yung variation number 5. Yung 12-7, variation number 4. Okay. So, dito na tayo sa 15-1. Magpapalansi muna tayo. Pag 15-1, siyempre kakain ka dito kasi kakain sa 3-15. Yan. Pagkain mo ng 3-15, siya naman, kahit alinong kainin niya, pareho din ang resulta. Kung halimbawa, ang inuna niyang kainin ay
113, kain. Kunyari, ayaw niyang dumama. Ang sasagot mo naman, 12-7 ka pa rin. Pag tira mo ng 12-7, kakain siya ng dalawa. 15-11. Oh, ganun din ang resulta. No? Magpa-5-1 ka. Oh, pagkain niya, same lang din. Pareho lang ang resulta dito kung ang kinain niya ay 111. Okay, so ituloy na lang natin yung 111. Kumain siya ng 111. Ayan. Pagkain mo ng 111, titira ka ng 12-7. Okay, ganyan. Pag tira ng 12-7, kakain naman siya ng 15-13. Kakain siya ng dalawa. O, doon na siya sa 13, oh. Pagka niya 15-13, titira ka ng 5-1. O, di ba? Ganun din, di ba? O, kakain siya ng 11-16. Tapos, kakain ka ng 2. Ayan, 4-6. O, pareho din lang. No? Ganun din ang pupuntahan. Pagkain mo ng 4-6, kain dalawa, titira naman siya ng 1-15 para hindi ka makadama. Okay? Kasi, wala namang Dibalde, kahit na magpakain siyang dalawa dahil ikaw ang Dibalde nung pagkakataon na yan. Pero malapit ka sa damahan. Ngayon, gagawin niya, ibabalik niya yung Dibalde, pero hindi ka dadama. Okay, kakain ka, dalawa, 13-15. Ha? Tapos kakain din siya ng isa, 11-1 kain. O, bawi na, pareho na kayo ng bato. Ha? Pero walang dama. Then, titira ka ng 15-14. Aagaw ka ng posisyon. Di ba? Okay. Pag tira mo ng 15-14, titira ngayon siya ng 12-7. Pag tira ng 12-7, titira ka ng 3-14. Yan. Pagka 3-14, sasayangin niya. Siyempre, titira siya ng 7-3. Pag tira ng 7-3, dito ka naman ngayon sa 14-15. Okay. Siyempre, hindi siya kakain dun sa isa. Ang pangkakain niya ay yung 115. No? Kasi mauna kang dadama pag yun ang pinangkain niya. Okay, pagkain niya ng 115, kakain ka naman ng 14-2. Pagkain ng 14-2, magti-13-16 siya. Pupuwesto siya. Inisip niya, naka-real. No? Tapos, ang isasagot mo naman dito ay 7-3. Yan. Pag tira ng 7-3, titira siya ng 16-1. Yan, talagang pinusisyon niya. No? Pagkatapos, 3-14 ka naman. Pag tira ng 3-14, 3-14 din siya. Yan. Pagkatapos, 14-15 ka naman. Okay? Pag tira mo ng 14-15, magpapakain ngayon siya. 14-15. Ha? Gusto niya siya maunang makadama. Di ba? Okay. Pagkain niya ng 14-15, pagtulak niya ng 14-15, kakain ka. 2-14. Pagkatapos, titira siya ng 1-6. Yan, para makadama na kaagad. Doon ka naman ngayon sa 14-2. Pagkatapos, titira ngayon siya ng 6-11. Ayan, dumama na siya. Ha? Ikaw naman, doon ka naman ngayon sa 2-6. Okay. Pag tira niya ng 2-6, puposisyon naman siya dito sa 11-1. Okay. Paglagay niya sa 11-1, siyempre, ilag mo. Di ba? Lalagay ka sa 15-2. Pagkatapos, iaangat niya yung 8 niya. 8-3. Dadama ka naman ngayon sa 11. 6-11. Okay. Para obligado siyang tumabi. Para hindi siya makain. O, kaya mag-3-13 siya ngayon. Okay. Pagka 3-13, doon ka naman ngayon sa 2-6. Okay. Tapos iaangat naman niya yung 13 niya. 13-16. Yan. Pag 13-16, dadama ka naman uli ngayon sa G's. Dalawa na yung dama mo. 6-10. Okay. Pagka 16, syempre, iilag niya yung isa niya para di makain. 16-4. Tatabi niya yun. Okay. Pagka 16-4, titira mo yung dama mo. 11-13. Yung dama mo dun sa 11. Dito, ilagay mo dito sa 13. Yan. Dito sa 13, sa pwesto nung puti. Pagkatapos, titira ngayon siya ng 111. Siyempre, para umalis. No? Yun ang purpose. Kaya mo nilagay yung dama mo dun sa 13 para umalis yung nasa 1. Hindi siya pwedeng umalis sa iba.
kasi mamamatay yung dama niya. Kaya dito niya ilalagay yung pitsa niya sa 11. Magwa 111 siya. Pagkatapos, titira ka ngayon ng 10-4. O yung isang dama mo doon sa kabila, ilagay mo dito sa 4. Pagkatapos, yung dama niya ilalagay niya ngayon sa 13. Mag-11-13 siya. Yan. Ikaw naman, yung dama mo doon sa 4, ilalagay mo dito sa G's. Doon sa pwesto mo, sa pwesto ng itim. 14, 4, 10. Ayan. Okay? So makikita niyo yung position, puzzle na, oh. Hindi nyo nakita yung position, puzzle na. Kaya kung alam mo yung puzzle na yan, alam mo nang laruin yan, kung paano mo siya lalaruin. Ikaw nang tirado mo na, hindi ka na matatalo yan, wala ka nang talo. No? Napakagandang posisyon na yan. Okay? So, siguro naman, nasiyahan kayo sa variation number 3. Okay? So, yung susunod, dito naman tayo ngayon sa variation number 4. Okay? Hanggang dito na lang muna tayo. Sa susunod na video, variation number 4 naman tayo. Okay? Maraming salamat sa inyong oras.